Isang magandang araw po mga kabakyard. Ako po si Teddy at welcome ulit sa aking channel. Kung bago lang kayo sa aking channel, please pakihit ng like, share at saka subscribe button sa baba ng ating video. Sa araw na ito mga kabakyard ay isi-share ko sa inyo kung paano nga ba maging successful ang pagpapapisa sa ating mga itlog. Samahan niyo ako, tara na. Unang-una po mga kabakyard, regular po na pag-kolekta ng ating mga itlog. Pag regular po mga kabakyard, dapat kinokolekta natin yung ating mga itlog araw-araw. At sa araw na ito mga kabakyard, ito po yung aking koleksyon sa 12 inahin mga kabakyard. Naka 10 itlog tayo ngayon. Kahapon naka 12 tayo. Napaka-importante po ng regular na pag-kolekta mga kabakyard, sapagkat pag hinayaan po natin na maipon yung mga itlog doon sa kanilang itlogan, ay maaari po na mabasag yung mga itlog at maaring makontamina yung ibang mga itlog. Pangalawa mga kabakyard, dapat linisin muna natin ang ating mga itlog bago ilagay sa ating imbakan. Sa paglilinis mga kabakyard, pinunasan ko lang ng basahan yung ating itlog mga kabakyard para matanggal yung mga dumi. Tapos pagkatapos ng basang-basahan mga kabakyard, tinapos ko lang ng isang tuyong basahan. At dapat malinis po yung ating mga basahan mga kabakyard para hindi naman makontamina yung ating mga itlog. Kagaya nito mayroong dumi, dapat tatanggal yung mga dumi muna mga kabakyard bago natin ipunin yung ating mga itlog po. Napaka-importante po na malinis yung ating mga itlog mga kabakyard bago natin ipunin or ilagay sa incubator, para maiwasan na makontamina yung ating mga itlog po. Ayan po. So kahit na regular po yung pag-kolekta natin sa ating mga itlog mga kabakyard, hindi talaga maiwasan na minsan mayroong mga dumi sa ating mga itlog, kasi minsan basa yung paa ng ating mga alaga or madumi yung kanilang paa pagpasok nila sa itlogan. Kaya kagaya nito mga kabakyard na may dumi po yung itlog, kaya napaka-importante po ng malinis agad-agad yung mga itlog mga kabakyard bago pa man pumasok yung bakterya sa loob ng ating mga itlog po. Pangatlo po mga kabakyard, tamang paglagay ng ating mga itlog sa ating tray. So sa paglalagay ng itlog sa ating tray mga kabakyard, dapat yung matulis na dulo ng ating mga itlog mga kabakyard, ito yung nasa bandang ilalim, at yung medyo ito malaking dulo mga kabakyard, yan yung nasa ibabaw dapat. Kung napapansin nyo, yung bandang dito mga kabakyard, may space yan, may hangin po yan mga kabakyard, kaya pag binaligtad po natin yung ating itlog, ay tinutulak po ng gravity yung hangin pataas, at posibleng mabasag yung ating egg yolk na siyang dahilan upang masira yung ating itlog at hindi na mapisa. Pati doon sa paglagay sa ating incubator mga kabakyard, dapat yung
matulis na bahagi ng itlog yung nasa bandang ilalim. At susunod na tip mga kabakyard ay ang pagbalot ng ating mga itlog. So dapat po mga kabakyard nakabalot yung ating mga itlog pag hindi pa natin nilagay sa ating mga incubator. Sa pagbabalot kasi natin mga kabakyard ay pinipigilan ito na mag-evaporate yung moisture sa loob ng ating itlog. Pag nag-evaporate kasi yung moisture sa loob mga kabakyard ay magresulta po ito ng maliit na sisiw na walang lakas upang mag-hatch, o di naman kaya ay namamatay sa loob ng itlog mga kabakyard. Sa pagbabalot po mga kabakyard, pwede po kayong gumamit ng mga lumang dyaryo o yung mga papel na hindi na ginagamit mga kabakyard. Basta siguraduhin lamang po na malinis ang ating ginagamit na mga pambalot. At susunod na tip mga kabakyard, dapat nilagay natin ang ating mga itlog sa area na hindi po na direktang nasisikatan ng araw. So ang aking itlog mga kabakyard ay dito ko lang nilagay sa itaas ng aking incubator. Naglagay lang tayo ng tray para hindi naman tatagos yung init sa doon sa ating mga itlog. Tapos nilagyan ko lang ng styros sa bandang itaas para din hindi tatagos yung init ng ating bubong sa doon sa ating itlog mismo mga kabakyard. At yan po ang ating naunang koleksyon. At ito na yung koleksyon natin ngayon mga kabakyard. Nilagay ko lang sa itaas, tapos tatakpan natin ulit ng styro para hindi masira sa init yung ating mga itlog mga kabakyard. Ayan po, maayos na ang ating mga itlog. At sa ating panghuling tip mga kabakyard, dapat regular na pag-monitor sa ating incubator. So dapat mga kabakyard, tama po yung humidity, 51 to 55% check. At ang temperature naman, ayos lang po yung temperature mga kabakyard, check. So sa humidity mga kabakyard, pag bumababa yung ating humidity, magdagdag lang po tayo ng tubig sa loob at babalik po yun sa nararapat na humidity niya mga kabakyard. And after 21 days mga kabakyard, ayan na po sila. So yan na po yung ating pangalawang batch mga kabakyard. Yung first batch, 34 na itlog, napisa lahat mga kabakyard. Tapos ito ngayon, 30 itlog yan sila mga kabakyard. Isa lang yung hindi na pisa sa kanila. At meron pa tayong isang batch na lang yung natira sa ating incubator mga kabakyard. 30 itlog din. At yan po ang mga napakasimpleng tips mga kabakyard. Sundan nyo lang po yon. At sana may natutunan tayo sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video. At please paki-subscribe po sa aking channel. Maraming salamat po at see you sa aking susunod na vlog.